Okay mga kapatid, binalaan ng China ang Pilipinas na huwag makialam sa nangyayaring tensyon sa Taiwan at huwag daw tayo mga tol makikisawsaw sa kung anuman ang kaguluhan na nangyayari doon mga tol. Panoorin natin itong videong to, itong balitang to na mula sa Frontline Pilipinas News 5 mga kapatid. Bigyan natin to ng komentaryo at reaksyon syempre bilang mga Pilipino. 'Di ba? Dapat ay may pakialam tayo, aware tayo sa mga nangyayari ngayon sa ating lipunan, sa ating bansa mga tol at maging sa mga banta na sa ating seguridad mga kapatid lalong-lalo na ngayon nagkakaroon tayo ng problema dito sa West Philippine Sea. Mainit ang dugo sa atin itong mga Chekwa mga tol Ngayon, dahil nga ang balita mga kapatid ay nagsasagawa ng live fire drill etong China sa palibot ng Taiwan, nagsalita ang AFP Chief General Romeo Bronner na dapat maging handa ang mga sundalo sa posibilidad na Taiwan invasion mga kapatid Hindi naman ito pagsali sa gera o pagsali sa digmaan. Kumbaga kailangan nilang maging handa dahil hindi naman 10, hindi naman 20, hindi naman 100 mga tol yung mga OFW na pwedeng maipit doon sa posibilidad na mangyaring kaguluhan na sa Taiwan. Nasa almost 250,000 mga kapatid, hindi ganun kadaling ilikas yung mga yon. So kailangan maging handa ng ating sandatahan mga tol. So eto na nga binalaan ng China ang Pilipinas na wag makikisawsaw sa tensyon sa China at Taiwan. So panoorin natin tong balitang to. At bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video and commentary video tulad nito mga tol. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga kapatid. Binanta naman ng China ang Pilipinas na huwag makisawsaw sa nangyayaring tensyon ngayon sa Taiwan. Buwelta naman ng palasyo, hindi makikialam ang Pilipinas basta hindi tayo madadamay sa gulo. Nasa frontline. Hindi makikialam ang Pilipinas basta hindi tayo madadamay sa gulo. In what aspect mga kapatid? For example, 'di ba? Hindi tayo titirahin ng China mga kapatid. Ibig sabihin, hindi nila tayo gagalawin, hindi nila tayo sasaktan o hindi nila tayo idadamay sa madaling salita. Kasi ayaw nila makikisawsaw tayo Hindi natin gagawin yun mga kapatid. Kung gusto natin makipaggera sa kanila, dapat dati pa. Yung mga pinobomba pa lang tayo ng water cannon, yung mga binabangga pa lang yung barko natin, di sana pinaputokan na natin sila. Pero hindi kasi tayo ganun. Hindi natin gusto sumali mga kapatid sa kaguluhan na yan o kaya magkaroon ng kaguluhan pa sa pagitan ng Pilipinas at China. Alam naman natin na napakalayo ng antas ng kanilang military sa military natin. Hindi naman mga engot ang mga sundalo natin mga tol. Hindi nila ilalagay sa peligro ang ating bansa kasi sila mismo mapapahamak. May mga pamilya din yung mga yan, mga kapatid, di ba? So hindi tayo papasok doon sa gerang yun. Pero what if ganito gawin ng China? What if lang naman mga tol di ba? Targetin nila yung mga EDCA sites na nandirito sa paniniwalang baka gamitin ng Amerika yon. 'Di ba? Baka gamitin ng US kasi syempre inaasahan nila pwedeng tumugon ang US kapag inatake nila ang Taiwan, pwedeng tumulong ang US. 'Di ba mandirito yung Typhoon missile, andirito yung mga iba pang equipment ng US na baka iniisip nila i-utilize ng US. What if tirahin nila etong mga EDCA sites mga tol? So anong gagawin ng Pilipinas? Comment kayo sa ibaba mga tol, tuloy natin to. Balitang yan si Gio Robles. Mainit ang Taiwan sa mga oras na ito. Pinapalibutan sila ng mga eroplano at barkong pandigma ng China na tila pumuposisyon para lumusog. Ang Taiwan malapit lang sa Pilipinas, partikular sa Northern Luzon. Kaya naman, ang Armed Forces of the Philippines nakamonitor at naghahanda sa mga posibleng mangyari. Start planning for actions in case there is an invasion of Taiwan. If something happens to Taiwan, inevitably we will be involved. Hindi maiiwasan mga tol, magiging involved talaga ang Pilipinas. Ulitin natin para doon sa mga kababayan natin na hindi nakakaunawa. Hindi magiging involved ang Pilipinas sa usaping bakbakan. Hindi ganon mga tol, hindi natin gusto yun. Okay, magiging involved ang Pilipinas mga tol dahil marami tayong mga Pilipinong nagtatrabaho doon na kailangan nating ilikas.
Okay? Para sa mga kababayan natin etong videong to mga tol. Hindi para doon sa mga nakakaalam na, kundi para doon sa bumabati ko sa ating AFP. Babala naman ng China sa Pilipinas, huwag daw tayong makisawsaw sa isyu ng Taiwan. Tila nagbabanta pa ang tono ng China sa pagsasabing ang sinumang nakikipaglaro sa apoy ay masusunog. Ano ba sila? Bulletproof? Ano ba sila? No? Almighty? No? At tawag dito, invincible? 'Di ba? Those who play with fire will get burned. So anong ginagawa nila? Di ba sila ngayon nagsasagawa ng live fire drill? Di ba? Parang mga ano rin to mga to no? We advise the relevant people in the Philippines not to provoke and play with fire. On the Taiwan issue, those who play with fire will get burned. So wag din kayo maglalaro ng apoy. Baka masunog kayo. Mas malaki mawawala sa inyo. Pa ang tono ng China sa pagsasabing ang sinumang nakikipaglaro sa apoy ay masusunog. Buwelta naman ng Malacanang, wala tayong balak makialam. Tama. Pero ibang usapan kung madadamay tayo. Lalo't Ulitin natin mga tol, yung sinabi Malacanang, wala tayong balak makialam. Pero ibang usapan kung madadamay tayo. Wala tayong balak makialam. Pero iba ang usapan kung madadamay tayo mga tol. Ano ibig sabihin? Bigyan na lang natin ng konklusyon. Ito conclusion lang naman mga tol, di ba? Hindi tayo mangingialam, bahala kayo dyan, mag-alaban kayo. Basta kami aalisin namin mga Pilipino, aalisin namin yung mga kababayan namin dyan. Di ba? Yun lang naman ang pakay Pero what if mga tol, yung halimbawa barko, na gagamitin natin o gagamitin ng mga sundalo, haharangin nila tapos babakbakan nila mga tol. Alangan nang hindi mag-fireback yung mga sundalo natin, tinitira na sila. 'Di ba? O halimbawa mga tol, may paparating tayong mga barko, bilang haharangin ng mga barko ng China tapos papuputukan tayo, anong gagawin ng mga sundalo natin? Hindi kami kasali, ano lang kami, re-rescue lang kami ng mga OFW namin. 'Di ba? Pinaputukan pa rin tayo, anong gagawin ng mga sundalo natin? 'Di ba? O kaya naman halimbawa binomba yung mga EDCA sites. So ano lang to mga tol, conclusion lang hindi ito yung eksaktong mangyayari o posibleng mangyari. Pero mga tol, ito ay what if lang. Linawin ko sa inyo, baka sabihin niyo fake news, hindi naman nangyari yan Huwag kayong engot. Huwag kayong engot What if lang mga tol. 'Di ba? Targetin nila yung mga EDCA sites. Natural, 'di ba? Syempre magpa-fireback ang Pilipinas. Ano na 'yun mga tol armed attack na 'yun 'di ba? Pwede na nga tayo mag-invoke ng MDT nung mga panahon na 'yun Lalo't mahigit 200 at 50,000 OFW sa Taiwan ang madadamay kapag nagkagyera. We're not saying when that invasion will take place, whether it will take place at all, pero importante sa atin na hindi tayo natutulog sa pasitan. Tama. Sa kabila ng pagbabawal sa atin ng China na makialam sa isyu nila sa Taiwan, wala namang patumanggang nakikialam ang China sa pagbili natin ng fighter jet sa Amerika. 'Di ba? 'Di ba? Jesus, Ginoo naman talaga. No? Sa kabila ng mga babala nila, wag tayo mangialam sa mga issue nila sa Taiwan, pero wala naman silang patumanggang nakikialam sa pagbili natin ng fighter jet, sa pag-deploy natin dito ng mga Typhoon missile, pag-deploy natin ng mga depensa natin dito, wala silang patumanggang nakikialam. Sa Taiwan, wala namang patumanggang nakikialam ang China sa pagbili natin ng fighter jet sa Amerika. Anila, palalalain lang daw nito ang tensyon sa rehiyon. Biruin mo pati yung tataas natin ang depensa natin, pinapakialaman nila mga tol. Tapos yung plano ng AFP na ilikas yung ating mga OFW if ever magkaroon ng Taiwan invasion, gusto nilang wag tayong makialam. Anong gusto nilang gawin? Iwan na lang natin yung mga kababayan natin doon. 'Di ba? Sabihin natin sa mga Pilipino, mga kababayan, bahala na kayo diyan. Sino punta diyan bahala na kayo. Ganun ata gustong mangyari ng Taiwan ng China Ganon din ata gustong mangyari ng ibang mga kababayan natin mga tol, 'di ba? Na nagagalit sa AFP. Tila may pinupuntirya raw ang Pilipinas sa balak nating bumili ng mga armas. Sus, Ginoo. Naman yan ng Malacanang. Layunin lang daw ng pagbili ng mga fighter jet ay ang depensahan ang ating mga teritoryo. Pati paglalagay ng fighter jet ayaw nila mga tol. Anong klaseng bansa ang walang fighter jet, 'di ba? Anong klaseng bansa ang walang depensa? Baka gusto nila alisin na rin lahat ng sundalo natin. Dapat wala tayong sundalo. My goodness. That is not for any specific target or state.
That is for our defensive posture. Pumalag din si Senate President Chis Escudero sa pakikialam ng China sa modernization program ng ating militar. Lahat pinapakialaman. Sabi pa ng Senate President, may kapangyarihan at karapatan ng bawat bansa na palakasin at tiyakin ang seguridad nito. Tama. Hindi rin daw ibig sabihin na aatake at lulusob na rin tayo sa anumang bansa. Tama, sa iloob ng ilang dekada mga tol, nakikipaglaban ang ating mga sundalo sa mga rebelde, sa mga terorista. O, 'di ba? Hindi naman sa China gagamitin yung mga fighter jet na yan o kaya yung mga missile natin dahil yan ay magagamit din mga tol sa pagtatanggol sa ating bansa sa iba't ibang iba't ibang mga threat, 'di ba? Pati yung pinapakialaman nila ng anong to. Sakali man daw Samantalang sila develop ng kanilang military, 'di ba? Palakas ng palakas yung kanilang naval forces. Sila na nga may pinakamalakas na naval forces sa buong mundo eh. Tapos tingnan mo, meron silang nuclear arsenal. Pinapakialaman ba sila ng Pilipinas? na matuloy ang pagkupkob ng China sa Taiwan, binigyang diin din ni Escudero ang pagkakaroon ng contingency plans para hindi maipit sa gulo ang mga Pilipino roon. Nagbabalita mula sa frontline. 'Di ba? O eto mga tol, eto. 'Di ba? Unaalala ninyo marami na tayong mga naaarestong mga hinihinalang spy, Chinese spy dito sa Pilipinas, 'di ba? May mga may mga kinukuhang picture ng mga barko natin. Eto mga tol, panoorin niyo tong balitang to. O eto, mula sa News 5 pa rin mga kapatid . May 3 Pilipino daw sa China ang inaresto dahil sa umano'y pag-espiya. Naku po. Ano to, gantihan? Panoorin natin tong balitang to. Inaresto sa China Panoorin natin tong balitang to. Teka, natin yung speed. na ang 3 Pilipinong hinihinalang mga espiya. Ayon sa local reports, paikot-ikot malapit sa Para mas mabilis. mga military facilities ang mga Pilipinong hinuli. Meron daw mga kapanipaniwalang ebidensyang espiya ang mga inaresto. May kapanipaniwalang espiya o may kapanipaniwalang ebidensya, mga espiya daw yung mga Pilipino doon. Well, hindi na natin saklaw yon mga tol. Hindi natin kakampihan, baka naman kasi may ebidensya nga taman talaga no? Pero tignan mo naman mga tol, ano to, gantihan? Umamin din daw sila at nagsisi sa ginawa. Bago yan, Wow, umamin at nagsisi sa ginawa. Wow. matatandang ilang beses na rin may mga naarestong Chinese dito sa Pilipinas na umano'y espiya. Itinanggihan ng China at sinabing gawa-gawa lamang. Ngayon, tayo na ang inaakusahan ng China. Di ba? Yung mga nahuhuling Chinese spy dito sa Pilipinas, mga tol, na may mga matitibay na ebidensya, di ba? Merong mga equipment, mga tawag dito, mga gamit sa loob ng sasakyan, mga tol, 'di ba? Tas nagpupunta sa iba't ibang mga gusali, EDCA sites, mga military base, kumukuha ng picture. May mga nakuha ng picture at may mga ipinipresenta talaga, mga tol sa NBI ipinipresenta, pinapamedya, kitang-kita talaga, huling-huli, mga tol. Pero mo nagpunta sa isang private resort, nagkabit ng military grade na CCTV. No? Bisita lang sila doon. Ba't sila magkakabit ng CCTV, 'di ba? Bisita lang sila doon. 'Di ba? Tourist lang sila doon. Nagkabit sila ng CCTV. Ito matindi, nakatutok sa dagat. Kung saan dumadaan yung mga Coast Guard vessel natin, mga tol. Pero itinatanggi ng China 'yan. Gawa-gawa lang daw natin 'yan. Ngayon, sila naman ang may inaarestong mga Pilipino, 3 Pinoy na nag-iispiya daw at meron daw silang kapanipaniwalang ebidensya. My goodness. Anong tong mga to talaga? ng pang-espiya. Mga kapatid, Okay mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa mga balita na ating napanood? Yan mula sa News 5 mga kapatid. Tayo naman ay isang ordinaryong mamamayan lamang na nanonood ng mga news, ng mga current events, mga kapatid, nangyayari ngayon sa loob at labas ng ating bansa at nagbibigay lang naman tayo ng reaksyon at opinion. Kasi kailangan mga kapatid, may pakialam tayo . Kailangan alam natin kung anong nangyayari para hindi tayo matulad doon sa ibang mga kababayan natin, mga tol, na makapag ganun-ganun lang. Diba? Pati sa AFP nagagalit, sinasabi makikialam daw ang AFP sa problema ng Taiwan. Hindi naman daw tayo kasali doon. Nakalimutan nila, mga tol, marami silang mga kababayan na nagtatrabaho doon. No, comment na lamang kayo sa ibaba, mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.